Ninakaw nila, hindi lang ang lalaking mahal ko, kundi pati ang mga pangarap kong tinahi ng dugo at pawis. Habang nasusunog sa apoy ang aking damit pangkasal, nakangiti ang kapatid kong suot, ang aking pangalan, Yakap, ang lalaking inalagaan ko sa dilim. Huwag kang ilusyonada, Amara. Alalay ka lang. Sigaw ng aking madrasta. Sapat na ang pagpaparaya. Babawiin ko ang sa akin. Pero paano kung ang mismong pusong iniligtas ko ay hindi na ako makilala sa liwanag? Huwag mong hawakan ang basurang yan, Amara. Bitawan mo yan dahil tapos na ang papel mo sa bahay na ito. Ang tinig ni Doña Carmela ay parang latigo na humahagupit sa katahimikan ng silid. Walang pasubali niyang hinablot ang tumpok ng mapuputing tela mula sa nanginginig na mga kamay ni Amara. Ang damit pangkasal na yon, isang obra maestra ng sining na Filipiniana, ay dahan-dahang binuo ni Amara sa loob ng 2 taon. Bawat hibla ng seda, bawat perlas na itinahi, at bawat burda ng bulaklak ay saksi sa bawat gabing puyat niya habang binabantayan ang lalaking mahal niya sa gitna ng kadiliman. Sa bawat tusok ng karayom sa kanyang daliri, tanging ang mukha ni Christian ang kanyang iniisip, ang pangarap na balang araw. Kapag nakakita na itong muli, ay siya ang unang masisilayan nito, suot ang damit na ito. Ngunit sa isang iglap ang lahat ng pangarap na yon ay marahas na itinapon ni Doña Carmela sa naglalagablab na apoy ng fireplace. Ang tunog ng mga tuyong kahoy na kinakain ng apoy ay tila nanunuya sa pagsisikap ni Amara. Napasinghap si Amara, ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakabukas sa hangin, tila pilit na inaabot ang isang bagay na hindi na niya kailanman mababawi. Ang init mula sa apoy ay dumarampi sa kanyang mukha, ngunit ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib ay isang nakapanlulumong ginaw. Mama, please, huwag po, pinaghirapan ko yan. Para sa amin ni Christian iyan. Ang pagsamo ni Amara ay nauwi sa isang basag na bulong. Naglabas ng isang mapait na tawa si Doña Carmela. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at paghamak. You stay in your place. Amara, isang hamak na katulong ka lang na pinulot ko sa hirap. Utang mo sa akin ang lahat, pati ang hininga mo. At huwag mong tatawaging amin ang kahit ano na may kinalaman kay Christian. Si Isabela ang nag-alaga sa kanya. Si Isabela ang mahal niya. At si Isabela ang pakakasalan niya. Sa kabilang silid, naririnig ni Amara ang masayang boses ng mga doktor at ang malakas na pintig ng kagalakan mula sa mga tao. Ngayon, ang araw na aalisin na ang mga benda sa mata ni Christian. Ang lalaking inalagaan ni Amara, nang may buong katapatan ang lalaking hiningahan niya ng pag-asa sa loob ng 2 taon ng pagkabulag nito, ay sa wakas ay makakakita na. Ngunit ang kagalakang iyon ay naging isang lason sa puso ni Amara. Habang nanonood siya sa dahan-dahang pagkatunaw ng kanyang damit pangkasal, sa apoy naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kalyo sa kamay, ang mga marka ng pagod at sakripisyo ay tila naging mga ukit ng kahihiyan sa halip na dangal. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo patungo sa kabilang silid at sabihin ang katotohanan. Ngunit ang bawat hakbang niya ay tila nakakadena sa utang na loob na paulit-ulit na isinusumbat sa kanya. Ang kanyang hininga ay naging mababaw, ang bawat paglanghap niya ay puno ng amoy, ng nasusunog na tela at pangarap. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, dahan-dahan siyang napaulo sa malamig na sahig, habang ang anino ng apoy ay sumasayaw sa kanyang tila nawawalan ng buhay na mga mata. Tumayo ka na riyan at mag-ayos ng sarili mo, utos ni Doña Carmela habang inaayos ang kanyang mamahaling alahas. Magtimpla ka ng tsaang bulaklak. Dalhin mo sa kanila. Gusto kong makita mo kung paano yayakapin ng lalaking mahal mo, ang tunay niyang tagapagligtas. Isang huling babala, Amara. Kapag may lumabas na kahit isang salita sa bibig mo, hinding-hindi mo na makikita ang lupang pinaglibingan ng tatay mo. Gigibain ko ang lahat ng alaala niya. Nanginig ang buong katawan ni Amara.
Ang takot para sa alaala ng kanyang ama ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang sugatang puso. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang tray ng tsaa. Bawat hakbang niya patungo sa sala ay tila isang paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Pagpasok niya nakita niya ang isang eksenang wumasak sa natitirang piraso ng kanyang pagkatao. Nakatayo si Christian matikas at nagniningning sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang kanyang mga mata na dati ay walang buhay ngayon ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Isabela. Si Isabela na suot ang pabango ni Amara at ang mapagkunwaring ngiti ay nakayakap ng mahigpit sa braso ni Christian. "Oh, Christian, you can finally see me. I'm so happy, my love." Ang tili ni Isabela ay parang matutulis na karayom na tumutusok sa pandinig ni Amara. Hinawakan ni Christian ang mukha ni Isabela, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Ikaw nga, ang boses na nagligtas sa akin sa dilim. Ang mga kamay na hindi ako iniwan. Isabela, hinding-hindi kita bibitawan." Napayuko si Amara. Ang tray ng tsa ay dahan-dahang tumatama sa kanyang dibdib sa bawat pagbugso ng kanyang kaba. Inilapag niya ang tsaa sa mesa nang walang imik. Ang kanyang buhok ay nakatabing sa kanyang mukha upang itago ang mga luhang hindi na niya mapigilan. Ngunit nang pabalik na siya sa kusina, naramdaman niya ang isang matinding titig. Teka lang. Huminto ang mundo ni Amara sa isang salitang iyon-iyon mula kay Christian. Dahan-dahang lumingon si Christian patungo sa kanya. Ang kanyang mga mata, ang mga matang inalagaan ni Amara sa loob ng 700 gabi, ay nakatuon na ngayon sa kanya. Lumapit si Christian. Ang bawat hakbang nito ay tila nagpapaliit sa mundo ni Amara. Kinuha ni Christian ang tasa ng tsa, ngunit sa halip na uminom, hinawakan niya ang kamay ni Amara upang kunin ang kutsara. Sa sandaling magdikit ang kanilang balat, tila may kuryenteng gumapang sa buong katawan ni Amara. Ang init ng kamay ni Christian ay pamilyar, ngunit ang lamig ng katotohanan ay mas namamayani. Tiningnan ni Christian ang kamay ni Amara, ang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga kamay na may maliliit na sugat mula sa karayom, ang mga kamay na nagpapakain sa kanya noong hindi niya makita ang sarili niyang pinggan. "Bakit ang dumi ng kamay ng katulong na ito?" tanong ni Isabela, na may halong pandidiri sabay hablot sa kamay ni Christian. "Come on, Christian, don't mind her. She's just a maid." Tumingin si Christian kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na kalituhan at sakit. Amara, sa ilalim ng kanyang hininga, ay nagtanong sa kanyang sarili sa wikang Tagalog na tanging ang kanyang kaluluwa lang ang nakakarinig. "Hanggang kailan ko kailangang maging anino sa sarili kong buhay? Paano ko ipaglalaban ang pag-ibig na ito kung ang tanging sandata ko ay ang mga sugat na ayaw mong makita?" Tumalikod si Amara at mabilis na naglakad palayo, ngunit bago siya tuluyang makalabas, narinig niya ang mahinang bulong ni Christian na tila naghahanap ng isang nawawalang himig. "Sino ka ba talaga?" Ang bawat hagod ng magaspang na sabon sa mga damit na nilalabhan ni Amara ay tila pagkayod din sa kanyang sariling dangal. Sa likod ng dambuhalang mansyon, kung saan ang anino ng karangyaan ay hindi umaabot, doon siya itinapon ni Doña Carmela. Ang tubig sa palanggana ay malabo at malamig, kasing lamig ng pagtrato sa kanya ng pamilyang itinuring niyang sarili. Ang kanyang mga daliri na dati ay mayuming humahawak sa mga masaselang seda para sa kanyang damit pangkasal, ngayon ay namumula at kumikirot sa bawat piga ng makakapal na kurtina. Mula sa malayo naririnig niya ang mga halakhak ni na Isabela at Christian sa hardin. Ang bawat tunog ng kasiyahan ay parang isang dambuhalang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Sinilip niya sila mula sa maliit na siwang ng bintana sa labahan. Doon nakita niya si Christian na dahan-dahang naglalakad. Ang kanyang mga mata ay naninibago pa rin sa liwanag, ngunit puno ng sigla. Nakasandal si Isabela sa kanyang balikat, suot ang isang mamahaling bestido na binili gamit ang perang dapat ay para sa pag-aaral ni Amara.
It's so beautiful here, right, Christian? Sabi ni Isabella, ang boses ay sadyang pinalambot upang magtunog mapagmahal. Sabi ko sa'yo, noong hindi ka pa nakakakita lagi, kitang inilalarawan dito sa part na ito ng garden. Tumango si Christian ngunit ang kanyang noo ay bahagyang kumunot. Parang may hinahanap siyang isang bagay na hindi niya maipaliwanag. You're right, Isabella. But I remember the scent of the flowers being different. Parang mas matamis, mas totoo. Mabilis na kinuha ni Isabella ang kanyang panyo na binuhusan ng pabangong bulaklak ng Amara, ang paboritong pabango ni Amara na ninakaw din nito. Maybe it's just the wind, love. Or maybe your senses are just adjusting. Napaigtad si Amara nang marinig ang tawag ni Doña Carmela. Ang bawat tawag nito ay may kasamang banta na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mga basang kamay sa kanyang kupas na tapis at mabilis na nagtungo sa kusina. Ang gabi ay mabilis na lumalalim at ang mansyon ay naghahanda para sa isang espesyal na hapunan. Inutusan si Amara na maghanda ng pagkain, ngunit hindi siya pinahintulutang lumabas ng kusina habang kumakain ang mga ito. Nanatili siya sa madilim na sulok, tinitingnan ang mga anino ng 3 tao sa hapagkainan. Nakita niya kung paano asikasuhin ni Isabella si Christian, ngunit ang bawat galaw ni Isabella ay kulang sa pag-iingat. Minsan ay nabibitawan nito ang kubyertos, o kaya naman ay hindi nito alam kung anong bahagi ng ulam ang paborito ni Christian. Ang bawat pagkakamali ni Isabella ay isang tahimik na sigaw sa loob ni Amara, ngunit wala siyang lakas upang magsalita. Nang matapos ang hapunan, lumapit si Amara sa sala upang linisin ang piano. Ito ang paboritong lugar ni Christian noong madilim pa ang kanyang mundo. Sa bawat dahan-dahang pagpunas ni Amara sa mga itim at puting tiklado, tila bumabalik ang mga alaala ng gabi kung saan magkasama silang lumilikha ng musika. Doon sa ilalim ng buwan si Christian ang tumutugtog at si Amara ang humuhuni. Ito ang kanilang lihim na santuwaryo, isang mundong walang pangalan at walang katayuan sa buhay. Saglit na napatigil si Amara, ang kanyang daliri ay dahan-dahang dumampi sa gitnang sinang piano. Ang tunog na nalikha ay mahina, ngunit sapat na upang basagin ang katahimikan ng silid. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa hawla. Sino yan? Ang boses ni Christian ay biglang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Natigilan si Amara. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang kanyang anino ay nakadikit sa dingding, tila nakikiusap sa kadiliman na lamunin na lang siya. Dahan-dahang lumapit si Christian, ang bawat hakbang nito sa makapal na alpombra ay hindi lumilikha ng ingay, ngunit nararamdaman ni Amara ang bawat paglapit nito. Amara, ikaw ba yan? Tanong ni Christian, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sir Christian, maglilinis lang po ako. Bulong ni Amara, ang kanyang boses ay pilit na binago upang hindi makilala. Lumapit pa si Christian hanggang sa ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa. Ang bango ng sabon mula sa mga nilabhan ni Amara ay humalo sa hangin. Tinitigan ni Christian ang mukha ni Amara, ngunit dahil sa dilim ng sala, tanging ang mga mata lang ni Amara ang nagniningning. May kung anong emosyon ang dumaan sa mga mata ni Christian, isang pamilyar na hapdi, isang alaala ng isang kaluluwang matagal na niyang kilala. Bago pa man makapagsalita muli si Christian, biglang bumukas ang malakas na ilaw sa sala. Pumasok si Isabella na may dalang tasa ng tsa, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Christian, why are you here in the dark? At bakit mo kinakausap ang katulong na yan? Isabella, halika na rito. Malamig na ang tiye mo. Tumingin si Isabella kay Amara nang may pandidiri. Magtrabaho ka na lang, Amara. Huwag kang kung ano-anong ginagawa dito. Kinuha ni Christian ang tasa ng tsaa mula kay Isabella. Sumimsim siya rito, ngunit agad siyang napahinto. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkamangha tungo sa isang malalim na pagkadismaya. Inilapag niya ang tasa sa mesa
nang may puwersa na nagdulot ng pagtalsik ng ilang patak ng mainit na likido sa porselana. Isabela, hindi ito ang tsaang ginagawa mo para sa akin noon. Matabang ito at wala itong hapdi ng luya na sinasabi mong sikreto mo. Sabi ni Christian, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagduda. Nataranta si Isabela, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Oh, baka kasi nagmamadali ang mga katulong sa kusina, love. Don't worry, I'll have them fix it. Tumingin si Christian ng diretso sa mga mata ni Isabela, pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang kanyang paningin kay Amara na nakayuko sa gilid. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat, tila may isang malaking bagyo na nagbabadya. Bakit pakiramdam ko, Isabela, pati ang boses mo ay nagbabago rin sa ilalim ng liwanag? Ang bawat salitang binitiwan ni Christian ay tila isang punyal na humihiwa sa kasinungalingang binuo ni Isabela. Hindi nakasagot si Isabela. Sa kabilang dako, naramdaman ni Amara ang isang kakaibang kirot sa kanyang puso. Ito ang pagkakataon niya, ang pagkakataong sabihin ang lahat. Ngunit nang makita niya si Doña Carmela na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang lumang litrato ng kanyang ama, ang lahat ng lakas ni Amara ay biglang naglaho. Amara, bumalik ka na sa quarters mo. Now, ang utos ni Doña Carmela ay hindi mapapantayan ng kahit anong pakiusap. Tumalikod si Amara, ang kanyang mga luhang kanina papinipigilan ay dahan-dahang pumatak at nabasa ang suot niyang luma at manipis na kamiseta. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang titig ni Christian sa kanyang likuran, isang titig na tila nagtatanong, tila naghahanap, tila sumisigaw sa gitna ng katahimikan. Sino ang nagtimpla ng tsaang ito? Ang huling tanong ni Christian ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang mitya na handang magpasabog sa lahat ng itinatagong lihim sa loob ng mansyon. Ang gabi ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa buong mansyon, puno ng mga lihim na hindi kayang bigkasin. Sa loob ng marangyang silid-tulugan, nakatayo si Christian sa tapat ng malaking bintana, nakatingin sa kadilimang labas, ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang alaala na tila unti-unting kumukupas. Nararamdaman niya ang presensya ni Isabela. Sa kanyang likuran, ang amoy ng mamahaling pabango nito ay pilit na sumusunggab sa kanyang pangamoy, ngunit sa halip na katiwasayan, tila isang babala ang hatid nito sa kanyang puso. Christian, love, bakit ka nandyan sa dilim? You should rest na, baka mabigla ang eyes mo sa sobrang pagod, malambing na, sabi ni Isabela habang dahan-dahang yumayakap sa kanyang likuran. Ipinatong ni Isabela ang kanyang ulo sa balikat ni Christian, ngunit ang lalaki ay nanatiling matigas. Hindi niya maramdaman ang kuryente na dati niyang inaakalang dumadaloy sa pagitan nila noong hindi pa siya nakakakita. Sa halip, ang yakap na ito ay tila isang malamig na tanikala. Dahan-dahang humarap si Christian at hinawakan ang mga kamay ni Isabela. Ang balat nito ay makinis, malambot at halatang walang bahid ng kahit anong hirap. Isabela, naalala mo ba noong gabi ng bagyo, 3 buwan na ang nakakalipas? Iyong gabi na akala ko ay wala na akong pag-asa. Tanong ni Christian, ang kanyang boses ay mahaba at tila naghahanap ng kasagutan. Napatitig si Isabela, ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap sa pagkabalisa. Oh, of course, love. Sobrang takot ko noon dahil ang lakas ng ulan. But I stayed by your side, remember? Kung ganoon, maalala mo ba ang tula na binulong mo sa akin para pakalmahin ako? Iyon ang tulang nagsilbing liwanag ko sa gitna ng unos, pagpapatuloy ni Christian, habang masusing pinagmamasdan ang bawat reaksyon sa mukha ng babae. Ang mga daliri ni Isabela ay nagsimulang maglaro sa laylayan ng kanyang bestido, ang kanyang mukha ay namutla, at ang kanyang labi ay bahagyang nanginig. Iyon ba, I think it was a poem about stars, or maybe about forever. You know, Christian, sobrang dami nating pinag-usapan noon. Hindi ko na ma-recall ang exact words dahil sa sobrang stress ko sa health mo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Christian.
Ang tula na yon ay tungkol sa isang bulaklak ng amara na nananatiling matatag kahit bugbugin ng ulan. Hindi iyon tungkol sa bituin. Hindi rin iyon tungkol sa habang buhay. Iyon ay tungkol sa sakripisyo. Hindi nakasagot si Isabela. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng chandelier, nakita ni Christian kung paano lamukos ng mga kamay ni Isabela ang dekorasyong laso sa kanyang baywang, isang tahimik na senyales ng pagsisinungaling na hindi maitatago ng kahit anong ganda. Samantala, sa madilim at masikip na quarters ng mga katulong, nakaupo si Amara sa gilid ng kanyang matigas na katre. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang namamagang pisngi. Ang bakas ng palad ni Doña Carmela ay nananatiling mainit at mahapdi. Kanina lang bago maghapunan ay muli siyang sinaktan ng kanyang madrasta dahil lamang sa pagdududa ni Christian Satsa. Huwag kang magkakamaling magpakita sa kanya, Amara. Isang tingin pa, isang salita pa, at sisiguraduhin kong wala nang babalikang dangal ang pangalan ng tatay mo. Iyon ang huling banta na iniwan sa kanya ng matanda bago siya ikulong sa silid na ito. Upang lunurin ang sakit ng kanyang pisngi at ang mas matinding sakit ng kanyang puso, dahan-dahang bumulong si Amara. Ang kanyang boses ay parang isang marahang ihip ng hangin na naglalakbay sa gitna ng katahimikan. Binibigkas ang mga salitang itinanim niya sa puso ni Christian noong mga gabing tanging tinig lamang niya ang nagsisilbing mundo nito. Sa gitna ng unos, ang Amara ay hindi luluha. Ang bawat talulot ay selyo ng aking panata. Hindi ka iiwan, hindi pababayaan hanggang ang dilim ay maging bukang liwayway. Sa kabilang dako ng mansyon, hindi makatulog si Christian. Lumabas siya sa balkonahe upang lumanghap ng hangin, ngunit ang kanyang pandinig ay tila hinila ng isang pamilyar na tunog. Ang bawat salita, ang bawat tono, at ang bawat buntong hininga na nagmumula sa direksyon ng quarters ng mga katulong ay tila isang mahiwagang susi na nagbubukas sa kanyang saradong alaala. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang ritmo ng kaba at pag-asa na hindi niya naramdaman kay Isabela. Dahan-dahan siyang sumandal sa rehas, ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang figura sa malayo. Sino ang nagmamay-ari ng tinig na yon? Bakit ang bawat kataga ay tila bumabaon sa aking kaluluwa na parang isang pangakong matagal nang nawala? Ang hangin ng gabi ay muling umihip dala ang huling bahagi ng tula na binibigkas ng isang babaeng nagtatago sa anino. Napahawak si Christian nang mahigpit sa malamig na bakal. Ang kanyang hininga ay naging mabigat habang ang isang katanungan ay nagsimulang sumunog sa kanyang isipan, isang katanungan na maaring magpabagsak sa buong mundong kanyang kinagagalawan. Sino ka ba talaga? At bakit ang boses mo ang tunay na hinahanap ng aking puso? Ang bawat hakbang ni Christian sa mahabang pasilyo ng mansyon ay tila isang paghahanap sa isang nawawalang bahagi ng kanyang kaluluwa. Ang sikat ng umaga na tumatagos sa mga bintana ay hindi sapat upang pawiin ang boses na narinig niya kagabi, isang tinig na kasing tamis ng harana at kasing hapdi ng isang sugat na hindi gumagaling. Sinundan niya ang bakas ng bango ng jasmine na tila nagmula sa likurang bahagi ng bahay kung saan matatagpuan ang maliit na tirahan ng mga katulong. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo, isang pamilyar at matigas na boses ang pumutol sa kanyang landas. Christian, bakit ka nandito sa bahaging ito ng bahay? Ang amoy dito ay hindi para sa'yo, masyadong amoy pawis at luma para sa isang kagaya mo. Ang tinig ni Doña Carmela ay puno ng kapangyarihan at sadyang itinatago ang pagkabalisa sa likod ng isang mapagkandiling ngiti. Naghahanap lang ako ng sariwang hangin, tita. Parang may narinig akong kumakanta kagabi. Mula rito, sagot ni Christian. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang anino sa likod ng saradong pintuan ng maliit na silid. Isang maikling tawa ang pinakawalan ng matanda habang dahan-dahang ginigiyahan si Christian palayo. Baka guni-guni mo lang yon dahil sa pagod mo sa pag-adjust ng paningin mo.
Halika na sa sala naghihintay si Isabella para sa inyong breakfast date. Habang inilalayo ni Christian, mabilis na bumalik si Doña Carmela sa silid ni Amara. Mabilis niyang isinarado ang pintuan, lumikha ito ng isang malakas na tunog na yumanig sa loob ng maliit at masikip na kwarto. Si Amara ay nakatayo sa sulok, ang kanyang mga balikat ay nakakubli at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Hindi nagsalita ang matanda. Sa halip ay marahas niyang inihagis ang isang tumpok ng mga papel sa paanan ng dalaga. Ang mga dokumento ay nagkalat sa sahig, mga papel na may mga selyo ng ospital at mga listahan ng utang na matagal nang naging tanikala sa buhay ni Amara. Tingnan mo ang mga papel na yan, Amara. Basahin mo bawat sentimo na ginastos ko para hindi mabulok ang tatay mo sa kalsada noong may sakit siya. Ang boses ni Doña Carmela ay naging isang matalim na bulong na tila laso na nanunuot sa pandinig ng dalaga. Utang mo sa akin ang bawat hininga na nagawa ng tatay mo bago siya mamatay. Utang mo sa akin ang buhay mo. Mama, please. Alam ko po iyon. Nagtatrabaho naman ako ng maigi, hindi ba? Ang boses ni Amara ay basag puno ng pagsamo habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong simbolo ng kanyang pagkaalipin. Hindi sapat ang pagtatrabaho. Ang kailangan ko ay ang pananahimik mo. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo kagabi? Ang pag-awit mo, ang pagtatangka mong akitin si Christian sa dilim. Isang pagkakamali pa, Amara, at isinusumpa ko sa iyo, ipapahukay ko ang mga buto ng tatay mo at ipapatapon ko sa basurahan. At ang maliit na lupang iniwan niya sa probinsya, ibebenta ko iyon sa mga taong sisira sa lahat ng pinaghirapan niya. Ang bawat salita ay tila isang hampas ng latigo sa puso ni Amara. Ang kanyang ama, ang tanging kayamanan na mayroon siya ang tanging alaala ng isang panahong siya ay minahal at pinrotektahan. Ang maisip na pati ang katahimikan ng himlayan nito ay malalapastangan dahil sa kanya ay isang pasakit na hindi niya kayang batahin. Dahan-dahan siyang lumuhod sa malamig na sahig, pinupulot ang mga papel habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mga luma at madilaw na pahina. Ang kanyang lalamunan ay masikip, ang bawat hikbi ay pilit niyang pinapatay sa loob ng kanyang dibdib dahil alam niyang walang puwang ang awa sa bahay na ito. Huwag kang iiyak sa harap ko, Amara. Hindi gagana ang drama mo. Tandaan mo ang batas ng utang na loob. Ang pamilyang ito ang bumuhay sa iyo, kaya ang buhay mo ay pagmamay-ari ko. Ngayon, punasan mo ang mukha mo at bumalik ka sa trabaho bago ko pa maisipan na simulan ang pagbebenta sa lupa niyo ngayon din. Umalis si Doña Carmela na iniwan ang pinto na nakabukas ng bahagya. Nanatili si Amara sa sahig, yakap ang mga papel na tila yakap ang sarili niyang hatol. Ang kanyang mga kuko ay bumamaon sa kanyang sariling balat, pilit na kumakapit sa natitirang lakas upang hindi tuluyang gumuho. Sa kanyang isipan, tila naririnig niya ang boses ng kanyang ama na nagsasabing maging matatag, ngunit sa bawat araw na lumilipas ang tatag na iyon ay untunting nauubos. Pagkalipas ng ilang sandali, pinilit ni Amara na tumayo at magpatuloy sa kanyang mga gawain. Habang naglalakad siya sa pasilyo, bitbit ang mga gamit sa paglilinis, hindi niya napansin na naghihintay pala si Christian sa isang sulok. Ang kanilang mga landas ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, hindi nakatingin si Amara sa ibaba. At sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, nakita ni Christian ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa maputing braso ng dalaga na bahagyang nakalabas mula sa kanyang kupas na manggas ay may mga bakas ng madidilim na pasa, mga markang tila mga ukit ng karahasan na pilit itinatago. Hindi nakapagpigil si Christian. Bago pa man makalagpas si Amara, hinawakan niya ang manipis na braso ng dalaga. Ang lamig ng kamay ni Amara ay sumalubong sa init ng palad ni Christian.
Amara, anong nangyari dito? Bakit may mga pasaka? Ang boses ni Christian ay puno ng matinding pag-aalala at isang hindi maipaliwanag na galit na nagsisimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Napatitig si Amara sa mga mata ni Christian. Sa loob ng ilang segundo tila nagkaroon ng ugnayan ng kanilang mga kaluluwa, isang paghingi ng tulong na hindi masabi at isang pangakong hindi pa maibigay. Ngunit mabilis na nanaig ang takot. Binawi ni Amara ang kanyang kamay, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot na baka nakikita sila ng kanyang madrasta. Wala po ito, Sir Christian. Nadulas lang po ako sa labahan. Pasensya na po. Tumalikod si Amara at mabilis na naglakad palayo, iniwan si Christian na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang init ng kamay ni Amara ay nananatili sa kanyang palad, ngunit ang hapdi ng nakita niyang mga pasa ay mas tumatak sa kanyang isipan. Habang pinapanood niya ang paglayo ng dalaga, isang pangako ang nabuo sa puso ni Christian, isang pangako na hindi lamang ang kanyang paningin ang kanyang babawiin, kundi pati na rin ang kalayaan ng babaeng nagligtas sa kanya mula sa dilim. Sino ang gumagawa nito sa iyo, Amara? At bakit pakiramdam ko, bawat pasa mo ay mas masakit pa sa sugat na natamo ko noong mabulag ako? Ang sikat ng araw sa mataong palengke ay tila isang panandaliang laya para kay Amara, bagaman ang kanyang katawan ay hapong-hapuna sa walang katapusang utos ni Doña Carmela. Bit-bit ang dalawang mabibigat na bayong dahan-dahan siyang naglalakad sa gitna ng ingay ng mga nagtitinda at mamimili. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtitiis sa sakit ng kanyang mga paa at ang bawat kiss-kiss ng hawakan ng bayong sa kanyang mga palad ay nagpapaalala sa mga sugat na hindi pa lubos, na naghihilom. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan, isang tinig na nagmula sa isang nakaraan, na akala niya ay tuluyan na niyang naiwan sa limot. Amara, ikaw nga ba yan? Napatigil ang dalaga. Dahan-dahan siyang lumingon at tumambad sa kanya ang isang lalaking matikas, nakasuot ng maayos na polo at may dalang mga dokumento. Mateo. Ang kanyang kababata, ang batang lalaki, na dati ay kalaro niya sa ilalim ng puno ng mangga ngayon, ay isa ng ganap na abogado. Ang mga mata ni Mateo ay puno ng gulat at pag-aalala. Habang pinagmamasdan ng hitsura ni Amara ang kanyang kupas na damit ang kanyang malungkot na mga mata at ang mga pasa sa kanyang braso na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang manipis na balabal. Mateo, ikaw na ba yan? Halos pabulong na tanong ni Amara, ang kanyang boses ay tila isang himig na matagal nang nawala sa tono. Lumapit si Mateo at mabilis na kinuha ang mga bayong mula sa mga kamay ni Amara. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na naramdaman nang makita ang kalagayan ng kaibigan. What happened to you, Amara? Bakit ka ganito? Sabi ni Doña Carmela ay nag-aaral ka sa Manila, kaya hindi ka na nakakauwi sa probinsya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Amara habang mabilis niyang iniiwas ang kanyang tingin. Iyon po ang sabi niya. Huwag kang mag-alala, Mateo. Okay lang ako. Nagtatrabaho lang ako para mabayaran ang mga utang ni tatay. Utang, Amara, may kailangan kang malaman. Mateo looked around first to make sure no one was listening, then he lowered his voice. Bilang abogado, nakita ko ang ilang papeles sa munisipyo. Ang lupa ng tatay mo sa probinsya, ang lupang sinasabi mong kailangan mong bayaran. Amara, hindi mo na yon utang. Matagal nang binayaran ng insurance ng tatay mo ang lahat ng hospital bills niya bago siya pumanaw. At ngayon, may nakita akong mga dokumentong nagsasabing binibenta ni Doña Carmela ang lupang iyon gamit ang isang pirma na mukhang pineke. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Amara. Ang hangin sa paligid ay naging masikip at ang ingay ng palengke ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng sakripisyo,
at ang bawat hapdi ng latigo na tinanggap niya dahil sa akalang utang na loob, ang lahat ng iyon ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at kung hindi lamang siya agad na alalayan ni Mateo, baka tuluyan na siyang bumagsak sa maruming semento. Hinawakan ni Mateo ang balikat ni Amara, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Hindi ka pwedeng manatili doon, Amara. This is illegal. I can help you. Kailangan lang nating makuha ang orihinal na titulo na itinago ng madrasta mo. Dahan-dahang tumango si Amara, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-alab sa isang bagong damdamin, hindi na lamang takot, kundi isang unti-unting pagbangon ng galit at pagnanais para sa katarungan. Sa gitna ng kanilang usapan, napansin ni Mateo ang panginginig ng mga kamay ni Amara. Mabilis siyang bumili ng isang mainit na ensaymada mula sa malapit na panaderya at inabot ito sa dalaga. Ang amoy ng tinapay na may keso at asukal ay nagpaalala kay Amara sa mga hapon noong buhay pa ang kanyang ama. Kainin mo ito, Amara. Regalo ko sa iyo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Nandito na ako, hindi na kita pababayaan. Hinawakan ni Amara ang ensaymada. Ang init nito ay tila dumadaloy sa kanyang malamig na puso. Isang maliit na piraso ng tinapay, ngunit para sa kanya iyon ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang may nagmamalasakit sa kanya bilang isang tao, hindi bilang isang alipin. Ngunit ang sandaling iyon ng kapayapaan ay mabilis na nabura. Mula sa di kalayuan sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada, isang pares ng matalas na mata ang nakamasid sa kanila. Si Doña Carmela. Nakita ng matanda ang pag-uusap ng dalawa, nakita niya ang ensaymada, at nakita niya ang pag-asa sa mga mata ni Amara. Isang madilim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi habang dahan-dahan niyang inilalabas ang kanyang mamahaling cellphone. Inisip ni Doña Carmela ang pinakamabilis na paraan upang durugin ang namumuong tapang sa puso ni Amara. Hindi niya kailangang gamitin ang kanyang mga kamay. Gagamitin niya ang tanging bagay na alam niyang magpapabagsak sa dalaga, ang pagtitiwala ni Christian. Dinial niya ang numero ng binata. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng mapagpanggap na pag-alala. Hello, Christian anak. Kailangan mong malaman ito. Nakita ko ang katulong nating si Amara sa palengke. Nakikipagkita siya sa isang lalaki, mukhang balak nilang itakas ang ilang mahahalagang gamit mula sa mansyon natin. Sinabihan ko na siya, pero mukhang mas matimbang ang impluwensya ng lalaking iyon. Natatakot ako, Christian. Baka hindi siya ang inakala nating mabuting tao. Sa kabilang linya na natiling tahimik si Christian, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang baston, habang ang bawat salita ng kanyang madrasta ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa magandang imahe ni Amara sa kanyang isipan. Sino ang lalaking iyon, tita? At bakit pakiramdam ko? Bawat tao sa bahay na ito ay may kani-kaniyang bersyon ng katotohanan. Ibinaba ni Doña Carmela. Ang tawag ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig kay Amara na paalis na ng palengke. Ang labanan ay nagsimula na at sa larong ito, sisiguraduhin niyang ang anino ng pagdududa ang tuluyang lalamon sa liwanag na pilit na inaabot ng dalaga. Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Christian ay tila isang malalim na dagat payapa sa ibabaw, ngunit may nagbabadyang unos sa kailaliman. Simula nang matanggap niya ang tawag mula kay Doña Carmela tungkol sa lihim na pakikipagkita ni Amara sa isang lalaki, ang kanyang isipan ay naging isang magulong piitan ng pagdududa at pagnanais na malaman ang katotohanan. Nakaupo siya sa kanyang malaking silya, ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan, hinihintay ang pagdating ng babaeng naging anino ng kanyang mga panaginip. Inutusan niya si Amara na linisin ang kanyang opisina, isang gawaing maaari namang gawin ng ibang katulong, ngunit may kung anong udyok sa kanyang puso
na kailangan niyang makita ang dalaga ng malapitan. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si Amara. Bitbit ang isang basahan at panlinis. Nakayuko ang dalaga, ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na dambuhalang bigat at ang bawat hakbang niya sa makapal na alpombra ay halos hindi lumilikha ng ingay. Magsimula ka na riyan, Amara. Huwag kang mag-alala. Hindi ako mang-iistorbo. Ang boses ni Christian ay mahinahon, ngunit may talim na tila sumusubok sa katapatan ng dalaga. Tumango lamang si Amara at nagsimulang magpunas ng mga istante ng libro. Pinanood siya ni Christian ng mabuti. Napansin niya kung paano haplusin ni Amara ang bawat likod ng aklat, hindi lamang basta pinapalis ang alikabok, kundi tila kinikilala ang bawat isa sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Iyon ang paraan ng pag-aayos ng mga libro na itinuro ni Christian sa kanyang tagapag-alaga noong siya ay bulag pa. Ang bawat libro ay may kani-kaniyang kapal at tekstura na tanging ang mga kamay na may malasakit lamang ang makakaalam. Amara, may nagmamay-ari ba ng puso mo? Biglang tanong ni Christian. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa likuran ng dalaga. Napatigil ang kamay ni Amara sa gitna ng paglilinis. Naramdaman niya ang bilis ng pintig ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala sa kanyang dibdib. Pilit niyang pinatatag ang kanyang boses, bagaman ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginig habang hawak ang basahan. Wala po, Sir Christian. Isang hamak, nakatulong lang po ako. Ang tanging laman ng isip ko ay ang trabaho at ang utang ko sa pamilya niyo. Pabulong na sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Lumapit si Christian. Ang bawat hakbang niya ay nagpapaliit sa distansya sa pagitan nila hanggang sa maramdaman ni Amara ang init ng hininga ng binata sa kanyang likuran. Ang bango ng jasmine na nagmumula kay Amara, isang bango na hindi artipisyal kundi tila nagmula sa kalikasan, ay muling gumising sa mga alaala ni Christian sa madilim na silid ng ospital. Pero bakit, sabi ni Tita Carmela, may kinakatagpo kang lalaki sa palengke? May binabalak ba kayong masama laban sa amin? Ang bawat salita ni Christian ay puno ng pait. Isang pait na nanggagaling sa takot na baka ang tanging liwanag na pinaniniwalaan niya ay isa ring kasinungalingan. Humarap si Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Sir, maniwala po kayo. Wala po akong ginagawang masama. Ang lalaking iyon ay isang kaibigan lang mula sa nakaraan. Wala po akong balak na saktan kayo. Hinding-hindi ko po kayo sasaktan. Sa gitna ng kanilang tensyon, biglang bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng kolorete at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa selos. Ang bango ng kanyang nongnak na pabango ay agad na sumakop sa silid, tila pilit na binubura ang bango ng jasmine. Christian, I've been looking for you everywhere. What is this girl doing here? Bakit kailangan niya pang linisin ang office mo kung mayroon namang ibang gumagawa niyan? Isabella's voice was shrill, cutting through the heavy atmosphere like a jagged knife. Naglilinis lang siya, Isabella. Huwag kang gumawa ng eksena, malamig na sagot ni Christian habang dahan-dahang lumalayo kay Amara. I don't like it, Christian. Look at her. She's so dirty. Baka kung anong sakit pa ang makuha mo sa kanya. Isabella turned to Amara, her eyes full of disdain. Hoy, Amara, lumabas ka na nga rito. You're just a maid. Stop acting like you're important. Yumuko si Amara at takmang lalabas na ng aksidenteng masagi ni Isabella ang isang tasa ng mainit na kape na nasa gilid ng mesa ni Christian. Ang tasa ay dahan-dahang tumagilid. Ang mainit na likido ay handa nang tumalsik patungo sa maputing balat ni Isabella. Sa isang iglap, nang hindi nag-iisip, ay mabilis na dinaluhong ni Amara ang tasa. Sa halip na kay Isabella tumalsik ang kumukulong kape, ay sa dalawang kamay ni Amara ito dumaloy. Ang init ay tila humihiwa sa kanyang balat, isang matinding hapdi na nagpasinghap sa dalaga, ngunit nanatili siyang tahimik. Hindi siya sumigaw, hindi siya dumaing. Ang tanging reaksyon niya ay ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata
habang kinakaya ang sakit. Oh my God! My dress! Muntik na akong mabasa. Ang tanging inisip ni Isabela ay ang kanyang mamahaling damit ni hindi niya tiningnan ang kalagayan ni Amara. Ngunit si Christian ay mabilis na kumilos. Hinablot niya ang mga kamay ni Amara, ang kanyang muka ay puno ng matinding pag-aalala na hindi niya maikubli. Christian held Amara's hands tightly, and in that moment, the world around them seemed to vanish. Doon niya naramdaman. Ang mga palad ni Amara ay hindi makinis gaya ng kay Isabela. Sa ilalim ng kanyang mga daliri, naramdaman ni Christian ang mga kalyo, ang matitigas na bahagi ng balat na bunga ng paglalaba, paglilinis at pagbubuhat ng mabibigat na bayong. Ngunit ang mas nagpagulat sa kanya ay ang maliliit at matitigas na marka sa mga dulo ng daliri ni Amara. Ang mga bakas ng libu-libong tusok ng karayom na patitig si Christian sa mga kamay na hawak niya. Ang bawat kalyo ay tila isang titik sa isang kwento ng sakripisyo na matagal nang itinatago sa kanya. Ito ang mga kamay na humahawak sa kanya sa dilim. Ito ang mga kamay na nagpupunas ng kanyang mga luha noong akala niya ay wala ng pag-asa. Ito ang mga kamay na binuo ang kanyang mundo nang hindi humihingi ng kapalit. Amara, ang mga kamay na ito, ang boses ni Christian ay nanginginig, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa habang dahan-dahan niyang hinahaplos ang bawat sugat at kalyo sa kamay ng dalaga. Nataranta si Amara. Mabilis niyang binawi ang kanyang mga kamay at itinago ito sa likod ng kanyang tapis. Ang kanyang muka ay namumula, hindi dahil sa init ng kape, kundi dahil sa takot na baka tuluyan ng mabunyag ang kanyang lihim. Pasensya na po, Sir Christian. Madumi po ang kamay ko. Huwag niyo po akong hawakan, bulong ni Amara bago siya mabilis na tumakbo palabas ng silid. Iniwan si Christian na nakatayo sa gitna ng opisina. Ang kanyang puso ay puno ng isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang kasinungalingan. Sino ka ba talaga, Amara? Bakit ang mga kalyo sa kamay mo ay mas matamis pa sa bawat haplos ni Isabela? Ang tanong ni Christian ay nanatiling nakabitin sa hangin. Habang sa labas ng pinto, si Isabela ay nakamasid ng may matinding galit. Batid na ang kanyang kaharian ng kasinungalingan ay unti-unti nang gumuguho. Ang bawat pintig ng puso ni Christian ay tila isang mabigat na hakbang sa gitna ng kawalan. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanyang opisina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan habang ang pakiramdam ng magaspang na balat ni Amara ay nananatiling nakaukit sa kanyang mga palad. Isang hapdi na hindi galing sa mainit na kape ang nanunuot sa kanyang dibdib, kundi isang hapdi ng pagkakaunawa, isang katotohanang sadyang itinatago sa kanya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid tulugan nila ni Isabela. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, tanging ang dahan-dahang paggalaw ng mga kurtina sa hangin ang nagpapakita ng buhay. Nadatnan niya si Isabela na mahimbing na natutulog, ang mukha nito ay payapa at tila walang dinadalang kahit anong bigat ng konsensya. Lumapit si Christian, ang kanyang hininga ay pigil habang dahan-dahang niyang inabot ang kamay ng kanyang kasintahan na nakapatong sa malambot na unan. Hinawakan niya ang mga daliri ni Isabela. Makinis, malambot. Walang kahit isang bakas ng kalyo o kahit isang maliit na peklat ng karayom. Ang mga kamay na ito ay hindi kailanman nakaranas ng hirap. Ang mga kamay na ito ay hindi kailanman naglaba ng kanyang mga damit o nagtimpla ng tsa sa gitna ng gabi ng may pag-iingat. Isang matinding panginginig ang bumalot sa katawan ni Christian. Ang bawat alaala niya noong siya ay bulag pa ay nagsimulang magbago ng kulay. Ang boses na nagpapatahan sa kanya, ang mga kamay na gumagabay sa kanya sa bawat hakbang. Hindi ang mga kamay na ito ang humahawak sa kanya noon. Nagkamali ako. Nagkamali ako ng niyakap. Nagkamali ako ng pinaniwalaan. Ang mga katagang ito
ay tila mga laso na bumabara sa kanyang lalamunan. Dala ng isang hindi mapigilang udyok, lumabas si Christian ng mansyon at tinahak ang landas patungo sa likurang bahagi ng dambuhalang gusali. Ang hangin ng gabi ay malamig humahampas sa kanyang mukha habang binabagtas niya ang daan patungo sa marungis at masikip na quarters ng mga katulong. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na pintuan na may mga siwang. Sa loob isang mahinang liwanag, mula sa isang lampara ang nagpapakita ng isang figurang nakayuko. Doon niya nakita si Amara. Nakaupo ang dalaga sa gilid ng kanyang katre, ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw sa bawat pigil na hikbi. Hawak ni Amara ang isang maliit na lalagyan ng gamot at sa bawat dahan-dahang pagpahid niya ng puting cream sa kanyang mga kamay na namumula dahil sa paso, ay mas lalong bumubuhos ang kanyang mga luha. Ang bawat patak ng kanyang pighati ay bumabagsak sa sahig, lumilikha ng maliliit na mantsa sa tuyong kahoy. Sa gitna ng katahimikan, hindi makagalaw si Christian. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat sugat sa kamay ni Amara ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Paano niya hindi napansin? Paano niya hinayaang ang babaeng nagbigay sa kanya ng mundo ay maging isang hamak na anino sa ilalim ng kanyang sariling bubong? Gusto niyang pumasok, gusto niyang luhuran ng dalaga at hingin ang lahat ng tawad na maaari niyang ibigay. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila nakagapos. Nakita niya kung paano haplusin ni Amara ang isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng puting seda na may burda ng bulaklak ng Amara, ang tanging natira sa kanyang pangarap na damit pangkasal. Patawarin mo ako, Amara. Patawarin mo ako dahil naging bulag ako kahit na may paningin na ako. Ang bulong na ito ay nanatili sa loob ng kanyang isipan, isang panunumpa na nagsimulang mag-alab sa gitna ng kadiliman. Tumingala si Amara, tila may naramdamang presensya sa labas ng kanyang pinto. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at itinago ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-iingat. Ang titig na yon ni Amara ang bumasag sa huling pader ng pag-aalinlangan ni Christian. Sa sandaling iyon alam na niya. Alam na niya kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng kanyang puso at kung sino ang tunay na kaaway na nagtatago sa likod ng magagandang salita. Ito na ang huling gabi na hahayaan kitang umiyak sa dilim, Amara. Hinding-hindi na ako muling tatalikod sa katotohanan. Ngunit habang papatalikod na si Christian upang bumalik sa mansyon, nakita niya ang anino ni Doña Carmela sa dulo ng pasilyo na katayo ng matuwid at tila may hawak na isang sobrang puno ng mga lihim. Ang malamig na ngiti ng matanda ay tila isang babala na ang labanang ito ay hindi matatapos sa isang simpleng pagtuklas lamang. Anong plano mo ngayon? Christian, handa ka bang isakripisyo ang lahat para sa isang katulong o mananatili kang bilanggo ng mga kasinungalingang itinanim namin sa iyong isipan? Ang sikat ng umaga sa loob ng mansyon ay tila isang mapanlinlang na belo, nagbibigay ng liwanag, ngunit puno ng mga lihim na pilit itinatago sa bawat sulok. Sa hapagkainan, nakaupo si Christian habang pinagmamasdan si Isabela na masayang nagkukwento tungkol sa mga plano para sa kanilang nalalapit na kasal. Tumango-tango siya, nagbibigay ng mga tipid na ngiti upang hindi mahalata ang bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng paghanga sa babaeng nasa harap niya ngayon ay puno na ng masusing pagsusuri, tila isang hukom na naghihintay ng tamang sandali upang ibaba ang hatol. Christian, you're so quiet today. May problema ba sa office? Malambing na tanong ni Isabela habang hinahawakan ang kamay ng binata. Dahan-dahang binawi ni Christian ang kanyang kamay, kunwari ay kukuha lamang ng tasa ng kape. Wala naman, Isabela. Marami lang iniisip para sa expansion ng kumpanya. You know how it is. Pagkatapos ng almusal, mabilis na nagtungo si Christian sa kanyang silid upang makipagkita sa kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Paulo.
Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat nang ilapag ni Paulo ang isang makapal na folder sa mesa. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga katotohanang mas madilim pa sa pinakamalalim na gabi. Nabunyag ang dambuhalang utang ni Doña Carmela sa iba't ibang kasino at ang mga ilegal na transaksyon nito upang ibenta ang mga lupain sa probinsya na hindi naman sa kanya. Sir, mukhang totoo ang hinala niyo. Doña Carmela is desperate for money. At ang lupang binibenta niya registered yon sa pangalan ng tatay ni Amara, ang bulong ni Paulo habang nananatiling nakabantay sa pintuan. Huminga ng malalim si Christian, ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Ituloy mo ang pagbabantay, Paulo. I want to know every move they make. Bago tumuloy sa opisina, nagpa siya si Christian na bisitahin ang klinika ni Dr. Santillan, ang doktor na tumingin sa kanya noong siya ay mabulag pa. Kailangan niyang kumpirmahin ang isang maliit na detalye na tila isang huling piraso ng puzzle. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, may inilabas ang doktor na isang maliit at lumang rosaryo na gawa sa kahoy. Ang bawat butil nito ay kupas na dahil sa madalas na paggamit. Naiwan ito ng dalagang palaging kasama mo noon sa huling check-up niyo bago ka operahan. Sabi niya, mahalaga ito dahil pamana pa ito ng tatay niya, paliwanag ng doktor. Nanginig ang mga daliri ni Christian habang tinatanggap ang rosaryo. Kilala niya ang bagay na yon. Nakita niya yon na nakasabit sa gilid ng katre ni Amara sa quarters ng mga katulong. Ang bawat butil ng kahoy ay tila nagkukwento ng mga gabing puno ng panalangin at sakripisyo na inalay ng dalaga para sa kanyang paggaling. Samantala, sa likod ng mansyon malapit sa sampayan ng mga puting kumot, palihim na nakipagkita si Mateo kay Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon habang iniabot niya ang mga kopya ng dokumentong nagpapatunay sa pagmamanipula ni Doña Carmela. Amara, hawakan mo ang mga ito. Huwag mong hahayaang makita nila. Ito ang magiging alas mo para mabawi ang lupa ng tatay mo. Laban, Amara. Hindi ka na nag-iisa, ang mahinahong paalala ni Mateo habang tinitingnan ang paligid. Tinanggap ni Amara ang mga papel. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit na lumilipad sa gitna ng unos. Salamat, Mateo. Gagawin ko ito para kay tatay. Pagbalik ni Amara sa loob ng bahay upang maglinis sa opisina ni Christian, hindi niya napansin na naroon na ang binata. Tahimik na pumasok si Christian at nakita ang dalaga na pilit na inaayos ang mga gamit kahit na halatang kumikirot ang kanyang mga kamay dahil sa paso. Nang makitang abala si Amara sa pagpupunas ng istante, dahan-dahang lumapit si Christian at palihim na isinilid ang isang maliit na tube ng mamahaling gamot sa bulsa ng tapis ni Amara. Ang kanilang mga balat ay bahagyang nagdikit, isang panandaliang haplos na nagpabilis sa tibok ng puso ng dalaga. Nagulat si Amara at napaatras, ngunit tanging isang malalim na tingin lamang ang ibinigay ni Christian bago ito tuluyang lumabas ng silid nang walang sinasabing anuman. Nang kapkapin ni Amara ang kanyang bulsa at makita ang gamot na ramdaman niya, ang isang mainit na bugso ng emosyon. Hindi lang ito basta gamot. Ito ay isang mensahe ng pagkilala sa kanyang sakit. Ngunit ang panandaliang kapayapaang iyon ay marahas na winakasan. Pagpasok ni Amara sa kanyang maliit na silid sa quarters, bumungad sa kanya ang isang nagngangalit na Doña Carmela. Nakakalat sa sahig ang lahat ng kanyang mga gamit at sa kamay ng matanda ay ang mga dokumentong galing kay Mateo. Akala mo ba ay hindi ko malalaman? Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan. Saan mo nakuha ang mga ito? Sinong hayop ang tumutulong sa'yo para traidorin ako? Mama, hindi po. Iyan ang katotohanan. Ang lupa ni tatay ay hindi sa inyo. Ang pagsigaw ni Amara ay sinagot ng isang malakas na sampal na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Marahas na hinablot ni Doña Carmela ang buhok ni Amara, ang kanyang mukha ay puno ng tindi ng kasamaan. Matapang ka na dahil sa mga papel na ito.
Tandaan mo, Amara, hawak ko ang bawat buto ng tatay mo sa sementeryo. Isang pagkakamali mo pa, ipapahukay ko ang labi niya at ipapakain ko sa mga aso. Sisiguraduhin kong wala nang matitira sa alaala niya sa mundong ito. Napasinghap si Amara, ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at bighati. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagsamo para sa hustisya na tila napakailap. Habang nananatili siyang nakadapa sa malamig na sahig, ang tanging naririnig niya ay ang dahan-dahang paglayo ng mga hakbang ng kanyang madrasta. Bit-bit ang kanyang huling pag-asa. Diyos ko, hanggang kailan ko kailangang dumanas ng ganitong kalupitan para lamang sa isang katotohanang ninakaw sa akin? Ang bulong ni Amara ay nauwi sa isang walang tunog na pagtangis habang ang anino ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang maliit na silid. Ang tunog ng bawat hakbang ni Christian sa maruming pasilyo ng quarters ng mga katulong ay tila isang hatol ng langit na dahan-dahang lumalapit. Sa bawat pagpihit ng hangin, dala nito ang matatalim na salita ni Doña Carmela na tila mga palasong tumatagos sa manipis na dingding ng silid ni Amara. Hindi na nagatubili ang binata. Ang kanyang kamay ay marahas na humawak sa trangka ng pinto, hindi upang lumikha ng ingay, kundi upang pigilan ang kasamaang nangyayari sa loob. Tumambad sa kanya ang isang tagpong nagpaalab sa puot na matagal na niyang sinusubukang supilin. Nakita niya si Amara na nakasalampak sa sahig, ang buhok ay marahas na hinahablot ni Doña Carmela habang ang mukha ng matanda ay nakangiwi sa tindi ng galit. Ang mga papel na naglalaman ng katotohanan ay nakakalat sa paligid, tila mga patay na dahon sa gitna ng taglamig. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang muntik ng maulit, ngunit sa isang mabilis na pagkilos, sinalo ni Christian ang pulso ng kanyang madrasta. Ang lamig ng titig ni Christian ay sapat na upang magpatigil sa kahit anong rason na balak pang sabihin ni Doña Carmela. Marahas niyang binitiwan ng kamay ng matanda isang pagtaboy na nagdulot ng bahagyang paglangtiyang ng madrasta patalikod. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Amara, ang kanyang mga mata ay lumambot nang makita ang bakas ng mga daliri sa namumulang pisngi ng dalaga. Ang kanyang puso ay tila pinipiga isang hapdi na mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Christian, this girl is a thief. Ninanakaw niya ang mga mahahalagang documents ng pamilya natin. Nakipag-alyansa siya sa lalaking yon sa palengke para sirain tayo. Ang boses ni Doña Carmela ay puno ng pagmamanipula, pilit na ibinabalik ang baluti ng pagiging biktima. Tumayo si Christian nang matuwid ang kanyang tindig, ay tila isang pader na hindi matitibag. Tumingin siya nang diretso sa mga mata ni Doña Carmela, isang tingin na puno ng pagkasuklam at awtoridad. Sa bahay ko walang nananakit ng kahit sino, tita. Lalo na ang mga taong may utang na loob tayo. At huwag ninyong isipin na hindi ko alam kung ano ang tunay na nakasulat sa mga papel na yan. Ang bawat salita ay binitiwan ni Christian nang may panginginig ng galit sa kanyang panga. Hindi na hinintay ni Christian ang sagot ng matanda. Dahan-dahan niyang inalalayan si Amara na tumayo. Ang katawan ng dalaga ay nanginginig. Ang kanyang bawat hininga ay isang pigil na hikbi na tila naghahanap ng mapaghihingahan. Inakay siya ni Christian palabas ng masikip na silid palayo sa lason ng boses ni Carmela, patungo sa malawak at tahimik na hardin kung saan ang bango ng jasmine ay nanunuot sa gabi. Sa ilalim ng malaki at matandang puno ng nara, huminto sila. Ang liwanag ng buwan ay dahan-dahang dumarampi sa mukha ni Amara, pinatitindi ang kislap ng mga luhang hindi na niya kayang pigilin. Sa isang iglap na wala ang lahat ng pader sa pagitan nila. Hinila ni Christian ang dalaga patungo sa kanyang dibdib, isang yakap na puno ng proteksyon at pagsisisi. Ipinatong ni Amara ang kanyang ulo sa dibdib ng binata, nakikinig sa mabilis at malakas na pintig ng puso nito na tila isang awit ng pag-asa. Naramdaman ni Amara ang malalaking palad ni Christian na dahan-dahang humahaplos sa kanyang buhok, isang haplos
na tila nagbubura sa bawat pasakit na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Sa katahimikan ng gabi, tanging ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa hangin ang naririnig. Walang kailangang sabihin dahil ang bawat buntong hininga at ang higpit ng kanilang yakap ay sapat ng pahayag ng katotohanang matagal nang itinago sa dilim. Isang pakiramdam ng katiwasayan ang bumalot kay Amara, isang paghilom na nagsisimula sa gitna ng pagkawasak. Dahan-dahang kumalas si Christian, ngunit nanatiling malapit ang kanyang mukha sa dalaga. Amara, hinding-hindi ko nahahayaang saktan kanila muli. Pangako ko yan, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ngunit sa gitna ng sandaling ito, ng kapayapaan, isang anino ang gumalaw mula sa balkonahin ng ikalawang palapag. Nakatayo roon si Isabela, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa rehas na bakal hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng selos at baliw na galit habang pinapanood ang tagpong yon sa hardin. Sa kanyang isipan, isang madilim na plano ang nagsisimulang mabuo, isang huling tangka upang hindi tuluyang mawala ang kaharian ng kasinungalingan na binuo niya. Kasabay nito, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa malawak na tarangkahan ng mansyon. Ang pagdating ng sasakyang ito ay tila nagdala ng isang panibagong bigat sa hangin. Isang mensahe ang natanggap ni Christian sa kanyang telepono na nagpabago sa kanyang ekspresyon. Nandito na ang senyora at alam nating lahat na walang sikretong nananatiling tago kapag siya na ang humatol. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging isang nakabibinging babala nang pansamantalang umalis si Christian upang personal na asikasuhin ang pagdating ng senyora sa paliparan. Para kay Amara, ang bawat sandaling wala ang kanyang tagapagtanggol ay tila isang pagkakataon para sa kadiliman na muling gumapang sa kanyang buhay. Habang naglilinis siya sa kusina, ang bawat dahan-dahang pagpihit ng pintuan at ang tunog ng mga yabag sa pasilyo ay nagpapabilis sa pintig ng kanyang puso, isang ritmo ng kaba na hindi niya maipaliwanag. Hindi nagtagal at ang kanyang pangamba ay nagkaroon ng mukha. Pumasok si Doña Carmela sa kusina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng katuwaan na tila galing sa impyerno. Kasunod nito ang dalawang lalaking may malalaking pangangatawan. Ang kanilang mga anino ay tila mga dambuhalang lalamon sa maliit na espasyo ni Amara. Tapos na ang oras mo dito, Amara. Masyado ka nang nakikialam sa mga bagay na hindi para sa'yo. Ang malamig na tinig ni Doña Carmela ay tila isang hatol ng kamatayan. Dalhin niyo na siya. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik para manggulo pa sa kasal ng anak ko. Marahas na hinawakan ng mga lalaki ang mga braso ni Amara. Pilit siyang nanlaban ng kanyang mga kuko ay bumaon sa matitigas na balat ng kanyang mga dumakip. Ngunit ang lakas niya ay walang saysay laban sa kanila. Isang itim na tela ang itinakip sa kanyang mukha. At ang huling nakita niya ay ang nakangising mukha ni Isabela na nakasandal sa pinto, tila nanonood ng isang palabas na labis niyang ikinatutuwa. Dinala si Amara sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod. Ang amoy ng alikabok, kalawang at napanis na hangin ay nanunuot sa kanyang ilong. Habang nakatali ang kanyang mga kamay sa likuran, ang mga kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa libu-libong tusok ng karayom, naramdaman ni Amara ang matinding lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga tuhod. Ang bawat dahan-dahang pagtulo ng tubig mula sa tumutulong bubong ay tila bawat segundo ng kanyang buhay na unti-unting nawawala. Ngunit sa gitna ng dilim at takot, isang kislap ng katapangan ang nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Naalala niya ang boses ng kanyang ama sa kanyang panaginip, ang init ng yakap ni Christian sa ilalim ng puno ng nara at ang mga pangakong ibinulong nito sa kanya. Hindi ako pwedeng sumuko. Hindi rito magtatapos ang kwento ko, ang bulong ni Amara sa kanyang sarili habang ang kanyang lalamunan ay masikip sa pigil na iyak.
Gamit ang kanyang mga paa dahan-dahan, siyang gumapang patungo sa isang sulok kung saan may isang matulis at kinakalawang na piraso ng yero. Ang bawat kiskis ng bakal sa kanyang mga tali ay nagdudulot ng hapdi, isang matalim na sakit na tila humihiwa sa kanyang balat, ngunit hindi siya tumigil. Ang kanyang pawis ay humahalo sa dumi sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako sa iisang layunin ng kalayaan. Sa wakas, ang huling hibla ng lubid ay naputol. Ang tunog ng pagbagsak ng mga tali sa sahig ay tila isang awit ng tagumpay sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga binti ay nanginginig sa panghihina, ngunit ang kanyang espiritu ay matatag. Humanap siya ng isang maliit na siwang sa likod ng bodega at mabilis na lumusot, hindi inaalintana ang mga gasgas na natamo ng kanyang balat mula sa magaspang na pader. Tumakbo si Amara sa gitna ng masukal na damuhan sa ilalim ng malamig na ulan. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha ng pighati at pag-asa. Ang baon ng lupa at basang dahon ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok, bawat pintig ay isang panalangin na sana ay makarating siya sa kalsada. Pagdating niya sa gilid ng highway, ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa pagod at gutom. Ang liwanag ng papalapit na mga sasakyan ay tila mga dambuhalang mata sa dilim. Isang marangyang itim na sasakyan ang biglang pumreno nang malakas sa kanyang harapan. Ang tunog ng mga gulong sa basang kalsada ay yumanig sa buong paligid. Nakahanda na si Amara na tumakbo muli sa pag-aakalang ang mga tauhan ni Doña Carmela ang lulan nito. Ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang babaeng may matikas na tindig, nakasuot ng itim na terno at may mga matang puno ng karunungan at awtoridad. Ito ang senyora, ang matriarka ng pamilya ni Christian. Lumingon ang senyora at tinitigan ang tapat na kalagayan ni Amara, ang kanyang basang damit, ang mga sugat sa kanyang braso at ang mga kalyo sa kanyang kamay na nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng kalsada. Ang bawat detalye ng anyo ni Amara ay tila isang bukas na aklat na binabasa ng matanda. Sino ka, iha? At bakit ang mga mata mo ay may dalang bigat na tila kasing lawak ng karagatan? Ang tanong ng senyora ay mahinahon, ngunit may bigat na tila isang huling paghuhukom. Napaluhod si Amara sa harap ng matanda. Ang kanyang huling lakas ay tuluyan ng naubos. Tumingala siya, ang ulan ay patuloy na dumaraloy sa kanyang mukha habang binibigkas ang mga salitang babago sa kanyang tadhana. Ako po si Amara, ang babaeng iniwan ninyo sa dilim, ngunit heto po hinahanap ang liwanag ng katotohanan. Nanatiling tahimik ang senyora, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa balikat ni Amara. Sa sandaling iyon, ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip, tila ang buong mundo ay naghihintay sa susunod na kabanata ng isang buhay na pilit na dinurog ngunit tumangging mamatay. Pumasok ka sa loob, Amara. Panahon na upang ang iyong boses ay marinig ng lahat, ang boses na matagal nang ninakaw ng mga anino sa mansyong yon. Ang loob ng marangyang sasakyan ng senyora ay balot ng isang uri ng katahimikan na hindi nakakabingi kundi puno ng proteksyon. Habang dahan-dahang bumabaybay ang sasakyan sa basang kalsada, naramdaman ni Amara ang init ng makapal na kumot na ibinalot sa kanya ng personal na katulong ng matanda. Ang bango ng mamahaling balat ng upuan at ang marahang ugong ng makina ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang pagod na katawan. Sa tabi niya, ang senyora ay nananatiling matuwid ang upo, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan, ngunit ang kanyang diwa ay batid ni Amara na nasa kanya. Dinala siya ng senyora sa isang pribadong suite sa pinakamahal na hotel sa lungsod. Doon sa ilalim ng malambot na liwanag ng mga lampu-lampasuan, dahan-dahang isinalaysay ni Amara ang bawat pait na kanyang hinarap. Ikinuwento niya ang 2 taon ng pag-aalaga kay Christian,
Sa gitna ng kadiliman, ang bawat gabing puno ng panalangin at ang bawat tusok ng karayom sa kanyang mga daliri upang mabuo ang damit na pangarap niyang isuot sa harap ng altar. Ipinakita niya ang kanyang mga kamay, ang mga kalyo na tila mga ukit ng kanyang katapatan at ang mga sugat na sariwa pa mula sa bodega. Senyora, akala ko po ang utang na loob ay sapat ng dahilan upang tanggapin ang lahat ng sakit. Akala ko po ang pananahimik ko ang magliligtas sa alaala ng tatay ko, ang bulong ni Amara, habang ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang kandungan. Tinitigan siya ng senyora ng matagal. Walang bahid ng awa ang kanyang muka, kundi isang matinding respeto na tila isang hiyas na dahan-dahang hinuhulma ng panahon. Hinawakan niya ang baba ni Amara at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang kabutihan ay hindi pagiging tanga-iha. Tandaan mo ang tunay na utang na loob ay ibinibigay sa mga taong may dangal, hindi sa mga taong ginagamit ang iyong kahinaan upang maghari. Huwag mong hayaang ang iyong sakripisyo ay maging sandata ng mga mapang-api. Sa mga sumunod na oras ang sweet ay naging saksi sa isang pagbabagong anyo na hindi lamang panlabas. Sa tulong ng mga bihasang kamay na ipinatawag ng senyora, ang dumi at pait ng bodega ay dahan-dahang binura. Ang buhok ni Amara na dati ay gulo-gulo ay naging isang malasutlang alon na humahaplos sa kanyang balikat. Isang bestidong kulay pilak na gawa sa pinakamahusay na seda ang ipinasuot sa kanya, tila isang baluti ng liwanag. Bilang huling ukit ang senyora mismo, ang nagkabit ng isang gintong trambal sa kanyang buhok, isang pamanang alahas na tanging ang mga babaeng may tapat na puso lamang ang karapat-dapat na magsuot. Samantala sa mansyon ang pagdiriwang para sa engagement party ni na Christian at Isabela ay nasa rurok na. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at ang tunog ng tawanan ng mga bisita ay tila isang mapanlinlang na musika. Si Doña Carmela ay naglalakad ng may mataas na noo kampante sa pag-aakalang ang aninong si Amara ay tuluyan ng naglaho. Si Isabela naman na suot ang isang bestidong punong-puno ng mga alahas ay nakasandal sa braso ni Christian, bagaman ang binata ay nananatiling malamig at ang mga mata ay palaging nakatingin sa pintuan. Bakit ka ba laging nakatingin sa entrance, Christian? Nandito naman ako, hindi ba? Ang tanong ni Isabela na may halong inis at kaba. Naghihintay lang ako sa tamang oras, Isabela. Dahil ang katotohanan ay laging dumarating sa sandaling hindi mo ito inaasahan, ang sagot ni Christian, ang kanyang boses ay may talim na hindi napansin ng babae. Ang malaking dobling pintuan ng Grand Ballroom ay dahan-dahang bumukas, lumikha ng isang marahang tunog ng paglapat ng bakal sa kahoy. Ang lahat ng usapan ay biglang tumigil. Ang mga orkestra ay tila nawalan ng tono, habang ang bawat mata ay nakatuon sa dalawang figurang pumasok. Nauna ang senyora, ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang alon na humahawi sa karamihan. Ngunit ang mas nakakamangha ay ang babaeng nasa kanyang tabi, si Amara. Naglalakad siya ng may dahan-dahan ngunit matatag na hakbang. Ang kanyang anyo ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier, ang kanyang mukha ay payapa, ngunit may dalang awtoridad na hindi pa nila nakikita noon. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila bawat pintig ng katarungang matagal nang naantala. Nabitawan ni Doña Carmela ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng gulo. Namutla si Isabela hanggang sa maging kasing kulay siya ng kanyang puting bestido. Sa kabilang dako, ang mga mata ni Christian ay nag-alab sa isang uri ng kagalakan at pagsisisi na tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa silid na yon. Tumigil si Amara sa gitna ng bulwagan. Tumingala siya at tinitigan ang bawat taong naroon, hindi bilang isang katulong, kundi bilang ang babaeng nagmamay-ari ng boses
na nagligtas sa tagapagmana ng pamilyang ito. Ang hangin ay naging masikip at ang katahimikan ay naging isang mabigat na pasanin para sa mga nagkasala. Nandito na ang boses na pilit ninyong pinatahimik at sa gabing ito, walang aninong makakapagtago sa inyo mula sa hatol ng liwanag. Ang bawat kislap ng mga kristal na bituin sa kisame ng ballroom ay tila sumasalamin sa tindi ng tensyon na bumabalot sa buong bulwagan. Ang katahimikan ay naging isang mabigat na pasanin, tanging ang dahan-dahang pag-ugoy ng mga kortinang pelus at ang pigil na hininga ng mga panauhin ang nagpapahiwatig na ang oras ay hindi pa tuluyang tumitigil. Sa gitna ng liwanag nakatayo si Amara, na tila isang reyna ng katotohanan ang kanyang anyo, ay nagniningning sa pilak na bestido na tila hinabi mula sa mga sinag ng buwan. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot ngayon, ay diretsong nakatingin sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Anong kalokohan ito? Bakit nandito ang katulong na yan sa ganitong ayos? Ang tinig ni Doña Carmela ay nanginig pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang mapanirang sigaw. Security. Ilabas ang impostorang ito, ngunit walang kumilos sa mga gwardiya. Ang presensya ng senyora na nakatayo sa tabi ni Amara ay sapat na upang maparalisa ang kahit na sinong nagnanais na lumapit. Dahan-dahang humakbang si Christian pababa mula sa entablado. Ang bawat lapat ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol na dahan-dahang bumabagsak. Hindi niya tiningnan ang namumutlang si Isabela na pilit na humahawak sa kanyang braso. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang sa babaeng nasa gitna ng bulwagan. Christian, huwag kang maniwala sa kanya. Baka kung anong gayuma ang ginamit niya sa senyora. Ang tinig ni Isabela ay naging isang matinis na pagsamo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa tindi ng pagkataranta. Tumigil si Christian sa harap ni Amara. Sa loob ng ilang sandali, ang mundo ay naglaho para sa kanilang dalawa. Tinitigan niya ang mukha ng dalaga, ang mukhang matagal niyang kinilala sa pamamagitan ng damdamin at hindi ng paningin. Dahan-dahang inabot ni Christian ang mga kamay ni Amara. Sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa lungsod, itinaas niya ang mga kamay na yon. Ang mga kamay na puno ng kalyo, ang mga kamay na may mga marka ng libu-libong tusok ng karayom at ang mga sariwang peklat mula sa pagkakaligtas sa bodega. Ito ang mga kamay na humahawak sa akin noong ang mundo ko ay baluot pa ng dilim. Ito ang mga kamay na nagpagod upang ihain ang bawat pagkain ko at ito ang mga kamay na bumuo ng isang pangarap na walang awang sinunog ng mga taong walang puso. Ang boses ni Christian ay malalim, bawat salita ay may dalang bigat ng isang pambihirang pagsisisi at pag-ibig. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Christian ang isang maliit na piraso ng telang pilak, isang bahagi ng bulaklak ng Amara na may bakas ng sunog sa mga gilid nito. Ito ang pirasong nailigtas niya mula sa fireplace noong gabing ang pangarap ni Amara ay naging abo. Inilapat niya ang piraso ng tela sa palad ni Amara. Ang pagkakatugma ng borda sa mga kalyo ng dalaga ay tila isang huling piraso ng puzzle na nabuo sa harap ng lahat. Sino ang tunay na impostora? Isabela, ang babaeng may malambot na kamay na hindi alam kung paano magtimpla ng tsaa, o ang babaeng ito na ang bawat sugat sa balat ay katibayan ng 2 taon ng pagsasakripisyo para sa akin. Ang bawat tanong ni Christian ay tila isang sampal sa mukha ng mga nagkasala. Napaatras si Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at kahihiyan. Hindi ito totoo. Niloloko niya kayo. Ngunit ang ban ko ang mga panauhin ay naging isang malakas na bulong-bulungan ng pagkasuklam. Ang lahat ng mata ay nakatuon na ngayon sa kanya at kay Doña Carmela nang may panghuhusga. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang lumingon si Doña Carmela sa paligid. Nakita niya ang bawat pintuan na binabantayan na ng mga tauhan ng senyora. Sa isang desperadong pagkilos, dahan-dahan niyang kinapkap ang kanyang itim na tuwisat
Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan upang makatakas sa kahihiyang ito. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagsisisi, kundi isang baliw na pagnanais na manakit bago tuluyang bumagsak. Hindi pa tayo tapos, Amara. Akala niyo ba ay ganito lang kadali ang lahat? Ang bulong ni Doña Carmela ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang bagay sa loob ng kanyang bag. Naramdaman ni Amara ang lamig ng kaba, ngunit nanatili siyang nakatayo nang matuwid sa tabi ni Christian. Ang liwanag ay nasa kanya na ngayon, at kahit na anong dilim ang subukang itapon ng kanyang madrasta, alam niyang hindi na siya muling mag-iisa sa labanang ito. Bago pa man makahakbang si Doña Carmela patungo sa madilim na pasilyo ng bulwagan, isang hanay ng mga lalaking nakasuot ng uniforme ng pulisya ang humarang sa kanyang daraanan. Ang mga ilaw na asul at pula mula sa mga sasakyan sa labas ay nagpinta ng nagbababalang kulay sa mga pader ng mansyon. Kasama ng mga alagad ng batas ay si Mateo. Ang kanyang muka ay puno ng matatag na paninindigan habang hawak ang isang makapal na folder na naglalaman ng lahat ng kasalanang pilit na ibinaon ng matanda sa limot. Ang paghinga ni Doña Carmela ay naging mabilis at magulo. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa mga pulis kay Mateo at sa mga matataas na panauhing ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at pagkaawa. Ano ang ibig sabihin nito? Wala kayong karapatang pumasok sa pamamahay ko. Ang boses ng matanda ay naging matinis, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang kapangyarihang unti-unting dumudulas sa kanyang mga kamay. Lumapit si Mateo, hindi nagpapadala sa pananakot ng madrasta. Inilatag niya ang mga dokumento sa isang malapit na mesa upang makita ng lahat, lalo na ng senyora. Narito ang mga ebidensya ng pamimeke ng pirma para ibenta ang lupang hindi sa inyo, Doña Carmela. Bukod pa rito, narito ang mga patunay ng pag-upa ninyo sa mga lalaking dumukot kay Amara kaninang hapon. Tapos na ang pagtatago ninyo sa likod ng huwad na yaman. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga panauhin. Si Isabela na kanina ay nag-aastang reyna ng gabi, ngayon ay napaupo sa sahig. Ang kanyang mamahaling bestido ay tila naging isang basahan habang siya ay umiiyak, itinatago ang kanyang mukha sa kahihiyan. Ngunit si Doña Carmela ay hindi sumuko ng walang laban. Lumingon siya kay Amara, ang kanyang mukha ay namumula sa matinding puot at ginamit ang huling sandata na alam niyang palaging tumatalab sa dalaga. Ginawa ko ito para sa pamilya upang hindi tayo maghirap. Ikaw, Amara, wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, baka namatay kayo ng tatay mo sa gutom. Binuhay kita sa pamamahay na ito at ito ang igaganti mo sa akin. Isa kang walang kwentang anak. Ang buong bulwagan ay natahimik naghihintay kung paano yuyuko muli si Amara sa bigat ng salitang utang na loob. Ngunit sa pagkakataong ito, walang luhang pumatak mula sa mga mata ng dalaga. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa kanyang madrasta. Ang kanyang tindig ay matuwid, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang malamig na apoy na sumunog sa huling hibla ng takot sa kanyang puso. Wala akong utang na loob sa mga magnanakaw. Ang boses ni Amara ay hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay may talim na humiwa sa buong pagkatao ni Doña Carmela. Ninakaw ninyo ang pera ng tatay ko, ninakaw ninyo ang aking mga pangarap, at sinubukan ninyong nakawin ang aking buhay. Hindi kabutihan ang tawag sa ginawa ninyo kundi kasakiman. Ngayon kayo ang magbabayad ng utang ninyo sa batas. Tila naubusan ng hangin si Doña Carmela. Ang kanyang tuhod ay nanghina nang dahan-dahang ilagay ng mga pulis ang posas sa kanyang mga pulso. Ang malamig na bakal ay kumiling, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang paghahari. Hinila siya palabas kasama si Isabela na walang tigil sa paghagulgol, iniwan ng isang pamilyang tuluyan nang gumuho sa harap ng lipunang dati nilang pinagyayabangan.
Nang makalabas na ang mga awtoridad at unti-unting magpaalam ang mga panauhin dahil sa hindi inaasahang pangyayari, lumapit si Mateo kay Amara. May kinuha siyang isang lumang papel mula sa kanyang folder at dahan-dahang iniabot ito sa dalaga. Ito ang orihinal na titulo ng lupa ng iyong ama, Amara. Ligtas na ito. Ligtas ka na. Tinanggap ni Amara ang lumang papel. Ang magaspang na tekstura nito at ang mahinang amoy ng lumang aparador ay nagpabalik sa kanya sa mga araw na karga pa siya ng kanyang ama sa ilalim ng araw. Dahan-dahan niyang inilapat ang titulo sa kanyang dibdib malapit sa kanyang tumitibok na puso. Pumikit siya ng mariin at sa unang pagkakataon, ang mga luha na pumatak sa kanyang pisngi ay hindi luha ng pighati, kundi luha ng matinding kaluwagan. Sa kanyang isipan, tila naramdaman niya ang magaspang ngunit mainit na kamay ng kanyang ama na humahaplos sa kanyang buhok. Nagbubulong na sa wakas, siya ay malaya na. Sa kabilang dako ng bulwagan, nanatiling nakatayo si Christian. Pinagmasdan niya ang babaeng minamahal niya na ngayon ay nababalot ng isang payapang liwanag. Ang kanyang dibdib ay puno ng labis na pagmamahal, ngunit kasabay nito ay ang isang mabigat na bulto ng konsensya. Dahan-dahan siyang lumapit kay Amara. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pag-aalinlangan, natatakot na baka ang paglapit niya ay makasira sa kapayapaang ngayon lang nakamtan ng dalaga. Huminto si Christian sa harap ni Amara. Dahan-dahan siyang lumuhod, ang isang tuhod ay nakalapat sa malamig na marmol ng sahig. Inabot niya ang kamay ni Amara, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mga kalyo na nagligtas sa kanyang buhay. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na kahon ng pilus na naglalaman ng isang sing-sing na may kumikinang na brilyante. Amara, patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil hinayaan kitang masaktan sa loob ng sarili kong pamamahay. Naging bulag ako sa liwanag kung kailan pinakakailangan kong makita ang katotohanan. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang buhay na ninakaw nila. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo. Ang boses ni Christian ay basag, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsamo. Tinitigan ni Amara ang lalaking nakaluhod sa kanyang harapan. Ang lalaking dahilan ng kanyang pinakamasayang mga gabi sa dilim at ang lalaking dahilan ng kanyang pinakamatinding sakit sa liwanag. Mahal niya si Christian, walang pag-aalinlangan doon. Ngunit nang tingnan niya ang sarili sa salamin ng mga mata ng binata, nakita niya ang isang babaeng kakatakas pa lamang mula sa hawla. Dahan-dahang iniatras ni Amara ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Christian. Ang paghihiwalay ng kanilang mga balat ay nag-iwan ng isang malamig na puwang sa pagitan nila. Mahal kita, Christian, ang boses ni Amara ay malambot, ngunit may isang kalungkutan na tila kasing lalim ng karagatan. Ngunit nasaktan ako ng sobra. Hindi lang ang katawan ko ang nagkapasa, kundi pati ang tiwala at pagkatao ko. Hindi ko pa kayang tanggapin yan ngayon. Kailangan kong buuin muli ang sarili ko, hindi para sa iyo kundi para sa akin. Tumayo si Christian, ang sakit sa kanyang mga mata ay hindi maikakaila, ngunit isang malalim na pag-unawa ang pumalit dito. Tumango siya ng dahan-dahan, tinatanggap ang hatol na alam niyang nararapat sa kanya. Tiningnan niya si Amara na tumalikod, ang pilak nitong bestido ay dahan-dahang sumusunod sa bawat hakbang nito palabas ng malaking pintuan patungo sa isang gabi kung saan siya na ang magdidikta ng sarili niyang kapalaran. 6 na buwan ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon. Ang sariwang hangin ng probinsya na may dalang bango ng basang lupa at mga ligaw na bulaklak ay tila isang banayad na kamay na dahan-dahang nagpapahilom sa mga sugat ni Amara. Sa maliit at payak na bahay na iniwan ng kanyang ama, natagpuan ng dalaga ang katahimikang matagal niyang ipinagkait sa sarili. Dito ang bawat kiskis ng karayom sa telang juicy at pinya ay hindi na isang obligasyon, kundi isang sining ng paglaya. Itinatag niya ang isang maliit na syongteo, kung saan ang bawat tahi ay may dalang kwento ng pag-asa. Isang hapon, habang ang sikat ng araw
ay dahan-dahang nagiging kulay ube sa abot tanaw na tagpuan ni Amara si Christian sa labas ng kanyang bakod. Hindi ito ang Christian na nakilala niya sa syudad na laging nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ngayon ang binata ay nakasuot lamang ng simpleng kamiseta. Ang kanyang mga braso ay may mga bakas ng dumi mula sa pagtulong sa pag-aayos ng sirang bubong ng kapitbahay. Linggo-linggo ay bumibiyahe si Christian ng malayo, hindi upang mamilit, kundi upang ipakita ang isang uri ng pag-ibig na marunong maghintay. Amara, dinalhan kita ng mga bagong sinulid mula sa bayan. Sabi ng tindera, ito ang pinakamatibay at pinakamakulay na klase ang mahinahong. Sabi ni Christian habang inilalapag ang isang maliit na balutan sa mesa sa labas ng hiya. Salamat, Christian. Pero alam mo namang hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito. Kaya ko na ang sarili ko. Sagot ni Amara, ang kanyang boses ay wala ng pait, ngunit nananatili ang isang pader ng pag-iingat. I know you can, Amara. But I'm not doing this because you're weak. I'm doing this because I want to earn the right to stand beside you again. Not as your savior, but as someone who finally understands the weight of your silence. Ang seryosong tugon ng binata habang nakatingin ng diretso sa mga mata ng dalaga. Isang sandali ng katahimikan ang namayani. Sa pagitan nila, tanging ang dahan-dahang paggalaw ng mga dahon ng puno ng mangga sa hangin ang naririnig. Naupo si Christian sa tabi ni Amara at dahan-dahang kinuha ang isang bastidor. Sinubukan niyang gayahin ang paraan ng pagtahi ni Amara, ngunit ang kanyang malalaking kamay ay longnangong sa munting karayom. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman ni Christian ang matalas na dulo ng karayom na tumusok sa kanyang daliri. Isang maliit na patak ng dugo ang lumitaw sa kanyang balat. Napaigtad ang binata, ngunit imbes na dumaing ay dahan-dahan siyang napangiti habang tinititigan ang kanyang sugat. Ngayon, naiintindihan ko na ng kaunti. Ang bawat tusok na ito ang naging buhay mo sa loob ng 2 taon para sa akin. Ang sakit na ito ay maliit na bahagi lamang ng ibinigay mo. Dahan-dahang inabot ni Amara ang kamay ni Christian. Ang kanyang mga daliri na dati ay puno ng takot ngayon ay mayuming humahawak sa sugat ng binata. Inilapit niya ito sa kanyang labi upang ihipan isang kilos na puno ng pagmamalasakit na sadyang kusa at hindi pinag-isipan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa ay tila unti-unting nababawasan. Ang init ng balat ni Christian at ang lambot ng paghawak ni Amara ay lumikha ng isang tahimik na kuryente ng pag-asa. Nang sumapit ang gabi at kailangan ng magpaalam ni Christian upang bumalik sa pansamantala niyang tuluyan sa bayan, iniwan niya ang kanyang itim na aokwak sa upuan. Sa loob ng bulsa nito, nakita ni Amara ang isang nakatuping papel. Ito ay isang liham na isinulat ni Christian sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahang binuklat ni Amara ang papel sa tabi ng kanyang lampara. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang pintig ng puso ni Christian. Nakasaad sa liham ang kanyang desisyon na iwanan ang marangyang buhay sa syudad at ang pamamahala sa kumpanya upang manatili sa probinsya at itayo ang sarili niyang buhay mula sa simula malayo sa laso ng kanyang nakaraan. Sinabi niya na handa siyang bitawan ang lahat ng kanyang pamana kung yun ang tanging paraan upang patunayan na ang pag-ibig niya ay hindi nakabase sa kapangyarihan kundi sa katotohanan. Amara, hindi ko kailangan ng mansyon kung wala ka sa loob nito. Ang tanging lupang gusto kong paglingkuran ay ang lupang kinatatayuan mo ngayon. Patawarin mo ako kung hihilingin ko muli ang iyong tiwala. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil ang buhay ko ay walang saysay kung hindi mo muling hahayaang maging bahagi ng iyong liwanag. Ang mga luha ni Amara ay dahan-dahang pumatak sa papel, naging sanhi ng bahagyang paglabo ng tinta. Ang bawat hikbi niya ay hindi na dahil sa sakit ng nakaraan, kundi dahil sa bigat ng isang desisyong kailangan niyang harapin. Ang kanyang puso na dati ay tila isang tigang na lupa, ngayon
ay nagsisimulang ulani ng pag-asa. Ngunit kasabay ng pag-asang yon ay ang isang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanya. Kaya ko na bang buksan muli ang pintuan ng aking puso para sa lalaking minsang hindi ako nakita sa gitna ng liwanag? O ang mga peklat ng nakaraan ay sadyang masyadong malalim para tuluyang mabura ng isang liham ng pagsisisi? Ang bukang liwayway ay dahan-dahang nagnanakaw ng liwanag sa madilim na kalangitan. Nagkakulay kahel at lila ang abot-tanaw. Sa ibabaw ng mga bukid ng Amara, hawak pa rin ni Amara ang liham ni Christian. Ang papel ay bahagyang gusot. Sa mahigpit niyang pagkakahawak, ang bawat salitang isinulat ng binata ay tila mga buhay na uling na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na puso. Sa loob ng maraming buwan, binuo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-iisa. Ngunit sa sandaling iyon, natanto niya na ang tunay na paghilom ay hindi lamang paglimot sa sakit, kundi ang pagtanggap sa isang pag-ibig na handang magsakripisyo. Dali-daling lumabas si Amara ng kanyang maliit na tahanan. Ang hamog ng madaling araw ay dumarampi sa kanyang mga binti at ang malamig na hangin ay humahaplos sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ito inalintana. Ang kanyang mga mata ay pilit na inaaninag ang figura ni Christian sa dulo ng kalsada kung saan nakaparada ang sasakyan nito. Nakita niya ang binata na dahan-dahang naglalakad. Ang mga balikat ay tila may dalang bigat ng 1,000 pagsisisi, handa ng lisanin ang tanging lugar na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Christian hintay. Ang sigaw ni Amara ay bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Ang kanyang tinig ay puno ng pangungulila at pag-asa. Napatigil si Christian. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng gulat at isang uri ng kislap na tila isang himala. Hindi na nag-isip si Amara. Tumakbo siya patungo sa binata. Ang kanyang mga yapak sa damuhan ay hindi lumilikha ng ingay, ngunit ang bawat hakbang ay tila isang pintig ng katarungan at pag-ibig. Nang makarating siya sa harap ni Christian, kapwa sila hiningal. Ang kanilang mga hininga ay nagahalo sa malamig na hangin, gaya ng kanilang mga tadhana. Amara, akala ko ay hindi mo na ako gustong makita. Ang boses ni Christian ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa sa ilalim ng unang sinag ng araw. Binasa ko ang liham mo, Christian. Ang boses ni Amara ay malambot. Ang bawat salita ay may dalang kapatawaran na matagal nang hinahanap ng kanyang kaluluwa. Sapat na ang pagtakbo natin sa dilim. Sapat na ang sakit na dinanas natin dahil sa kasinungalingan ng iba. Sabi mo ayaw mong mawala sa liwanag ko. Kung ganoon, huwag ka nang umalis sa liwanag ko kailanman. Isang matinding emosyon ang gumuhit sa mukha ni Christian. Hindi na siya nag-atubili at hinila ang dalaga patungo sa isang mahigpit na yakap. Ipinatong ni Amara ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Ang kanyang mga kamay na may mga kalyo at peklat ay dahan-dahang humawak sa likod ni Christian. Ang bawat haplos ay tila isang pananahi ng kanilang mga punit-punit na puso. Ang bango ng jasmine mula kay Amara at ang amoy ng luma, ngunit malinis na kalsada mula kay Christian ay naging isang pamilyar na tahanan para sa kanilang dalawa. Dahan-dahang itinaas ni Christian ang mukha ni Amara. Sa gitna ng katahimikan ng kalikasan, sa harap ng namumukadkad na mga bulaklak na saksi sa kanilang paghihirap, dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Ito ay isang halik na hindi nagmamadali, isang halik na puno ng pasasalamat, paggalang, at isang pangakong hindi na muling mabubura ng kahit anong anino. Ang init ng kanilang mga katawan sa gitna ng malamig na umaga ay tila isang panata na ang apoy ng kanilang pag-ibig ay hindi na kailanman muling mamamatay. Dahan-dahang kumalas si Christian. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling nakahawak sa mga pisngi ni Amara. Tumingin sila sa malawak na bukid ng Amara na ngayon ay nagniningning sa ilalim ng ganap na pagsikat ng araw. Ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin, tila nakikibahagi sa kagalakang
bumabalot sa kanilang paligid. Dito tayo magsisimula, Amara. Sa lupang ito na iniwan ng tatay mo. Itatayo nating muli ang lahat ng walang takot, ng walang lihim, ang bulong ni Christian habang nakatingin sa abot tanaw. Ngumiti si Amara, ang unang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata pagkalipas ng maraming taon. Kinuha niya ang kamay ni Christian at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang magaspang na balat ng kanyang mga kamay ay sumalubong sa palad ng binata, isang perpektong pagtatagpo ng dalawang taong dinurog ng mundo, ngunit pinag-isa ng katotohanan. Habang naglalakad sila pabalik sa maliit na dampa, ang liwanag ng araw ay tila isang gintong landas na naghihintay sa kanilang mga yapak. Ang sakit ng kahapon ay naging isang malabong alaala at ang bukas ay tila isang malinis na tela na handa ng bordahan ng kanilang sariling kwento. Isang kwento ng isang pag-ibig na hindi lamang nakakakita, kundi marunong makaramdam sa gitna ng pinakamalalim na dilim. Ngunit sa kabila ng tamis ng sandaling ito, alam ni Amara na may isa pang huling bagay na kailangan niyang harapin upang tuluyang maging malaya ang kanyang puso. Isang huling pagbisita sa nakaraan na magsasara sa lahat ng sugat ng kanyang pagkatao. Isang taon ang mabilis na lumipas at ang lupain na dati ay saksi sa mga pait ng kahapon ngayon ay naging isang luntiang paraiso na puno ng pag-asa. Ang mga bulaklak ng Amara sa paligid ng maliit na simbahan sa probinsya ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanilang mga talulot ay nagniningning sa ilalim ng gintong sikat ng araw. Ang bango ng kapaligiran ay humahalo sa amoy ng mga sariwang kakanin at ang malambot na himig ng gitara na nagmumula sa mga taga-nayon. Ngayong araw ang bawat dahan-dahang pag-ugoy ng mga puno ay tila nakikibahagi sa isang pagdiriwang na matagal nang hinintay ng langit. Bago tumuloy sa kanyang pinakamahalagang sandali, nagpasya si Amara na gawin ang isang bagay na magbibigay ng ganap na katahimikan sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng malamig at madilim na silid ng bisitahan, sa kulungan ng lungsod, nakaupo si Amara sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig ay si Doña Carmela, tanda tinalo ng panahon, at ang dating matatalas na mata ay wala ng kislap ng kapangyarihan. Ang bawat dahan-dahang paghinga ng matanda ay may dalang bigat ng pagsisisi o baka ng matinding inggit na hindi pa rin mabitawan. Nandito ako para sabihing pinapatawad na kita. Ang boses ni Amara ay malambot, ngunit may katatagan na tila isang matibay na narra. Hindi dahil nararapat ka sa kapatawaran, kundi dahil nararapat ang puso ko sa kapayapaan. Pinapalaya ko na ang galit ko sa iyo para tuluyan na akong maging malaya. Hindi nakasagot si Doña Carmela. Ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagpikit ng kanyang mga mata habang ang isang luha ay dumaraloy sa kanyang kulubot na pisngi. Ang bawat dahan-dahang paglayo ng mga hakbang ni Amara sa pasilyo ng bilangguan ay tila bawat tanikala na nalalaglag mula sa kanyang pagkatao. Sa labas ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati isang hudyat na ang anino ng nakaraan ay wala ng puwang sa kanyang bukas. Pagbalik sa probinsya, ang maliit na kapilya ay napupuno na ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila. Walang marangyang dekorasyon, walang mamahaling hiyas, tanging ang katapatan ng bawat pusong naroon. Naglalakad si Amara sa gitna ng pasilyo, suot ang isang bagong damit pangkasal na Filipiniana na siya mismo ang nagborda sa loob ng nakaraang taon. Ang bawat tahi ay hindi nagawa sa takot, kundi sa bawat pangarap na muli niyang binuhay. Sa dulo ng altar, naghihintay si Christian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng kagalakan at paghanga habang pinapanood ang babaeng nagligtas sa kanya, hindi lang mula sa pagkabulag, kundi mula sa isang buhay na walang kahulugan. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng dambana, dahan-dahang hinaplos ni Christian ang mga kalyo sa palad ni Amara. Para sa kanya, ang mga markang yon ay mas maganda pa
sa kahit anong mamahaling brilyante sa mundo. Ipinapangako ko, Amara, na ang mga kamay na ito na nagtiis sa dilim ay hinding-hindi na muling mangangamba sa liwanag. Ikaw ang aking tahanan, ang aking katotohanan, ang bulong ni Christian, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang matamis at payapang ngiti ang isinagot ni Amara. Sa sandaling iyon ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip upang saksihan ang kanilang unang halik bilang mag-asawa, isang halik na may lasa ng tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Ang bawat dahan-dahang pagdampi ng kanilang mga labi ay isang selyo ng isang bagong kabanata. Habang naglalakad sila palabas ng kapilya, hawak kamay at nakatingin sa malawak na bukirin, naramdaman ni Amara ang isang malalim na katiwasayan. Natutunan niya na ang utang na loob ay hindi dapat maging isang kulungan at ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa pamamagitan ng paningin, kundi nararamdaman sa pamamagitan ng mga sakripisyong ginawa sa gitna ng kadiliman. Ang bawat peklat at kalyo sa kanyang kamay ay naging mga medalya ng kanyang katapangan. Ang liwanag ng araw ay dahan-dahang dumarampi sa kanilang mga mukha, isang mainit na yakap mula sa tadhana. Sa wakas, ang boses ni Amara ay hindi na anino lamang, kundi isang awit ng tagumpay na aalingaw-ngaw sa habang buhay. Sila ay malaya na, at sa ilalim ng asul na kalangitan, ang kanilang kwento ay mananatiling isang paalala na ang katotohanan, gaano man ito ibaon sa dilim, ay palaging makakahanap ng paraan upang sumikat at magbigay ng liwanag sa mga pusong marunong magmahal ng tapat.